Kami ay nagsaliksik tungkol sa pinaka-haunted place sa Baguio. Ang mga makatindig balahibong story ang aming natuklasan ang maririnig nyo ngayong gabi. Pakinggan ito hanggang huli. Dear Sir Mateo, taong 2013 nang umuwi kami sa aming probinsya sa Baguio. Dahil namatay ang aming lolo na umabot na ng 98 years old. Matapos ang libing at pagluluksa, nagdesisyon kaming magkakapatid na maglinis sa aming ancestral house. Sa aming paglilinis, may natuklasan kaming maliit na baul sa kabinet ng lolo ko. Siyempre, oras na para malaman kung ano ang laman ng baul. At pagbukas namin, isang mahabang sulat ang aming natuklasan. At tila diary ito ng lolo namin. At ito ang nakasulat. Gabi nang makarating ako sa Dominican Retreat House. Hindi ko alam kung may tao pa roon pero kinailangan ko nang magmadali. Kailangan kong mahanap ang mga papeles at ang mga sulat ng mga pari. Kailangan mai-report ko ang insidenteng mga naganap doon. Tungkulin ko ito bilang reporter. Nang makapasok ako sa loob, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na iyon. Sa pagkakaalam ko, i-renovate ito. Pero bago maitapon ang mga ebidensya, kailangan kong malaman ang mga nangyari dito. Kailangan kong mag-imbestiga. Gamit ang maliit na lampara na aking dala at isang maliit na kwaderno at lapis, sinuyod ko ang Dominican Retreat House. Kinailangan kong mahanap ang mga papeles na maaring mai-report ko sa aking superior. Kailangan kong maisulat ang lahat ng aking matutuklasan upang ito ay maisapubliko at malaman ng lahat ang nangyari dito. Dahil sa ngayon, ang alam lamang ng lahat ay isa itong retreat house ng mga pari at madre. Sinuyod ko ang bawat kwarto. Ang malaking pinagtaka ko ay kung bakit may kuryente ang abandonadong lugar na ito. Maaari kayang may tao. Sa aking pag-iimbestiga, nakakarinig ako ng mga yapak. Mabibigat na yapak. Hindi ako nagkakamali. May tao rito. Pero hindi maganda ang kutob ko dahil abandonado na nga ang lugar na ito. Wala na dapat lumalagi pa rito. Hindi na maganda ang kondisyon ng retreat house. Nagsisimula na akong magduda sa sarili ko kung may mahahanap pa ba talaga ako dito. Hanggang makapasok ako sa isang kwarto. Mukha itong opisina. At may kwaderno akong nakita. Binasa ko ito at tila salaysay ng isang pari. At ito ang nakasulat. Ako si Father Will. Isa akong paring miyembro ng Dominican Order. Sa sino mang makakabasa nito, naway makatulong bilang ebidensya ang sulat na ito. Ang gusaling ito ay sinalakay ng mga Hapon at nagsilbing headquarters nila. Lahat kaming mga pari ay tinipon at ikinulong sa kwartong ito. Araw-araw ay may inilalabas na isang pari dito. Ayon sa mga tagalinis ng lugar na nakakausap namin, ipinatatakwil ng mga Hapon ang aming Diyos. Kapag hindi mo ginawa, masama ang iyong kahihinatnan. Duduraan ka nila sa mukha. Susuntukin ka sa mukha at sa iyong tiyan. Sisipain ka naman kapag ikaw ay napahiga. Walang magagawa ang pagmamakaawa.
At kapag nagsawa sila sa iyo, dadalhin ka sa hardin sa labas at doon ka pupugutan ng ulo. Sila Father Nick at Father John na aking mga kaibigang tunay ay pumanaw na. Si Father Joseph ay binitay at si Father Peter naman ay pinugutan ng ulo. Sa makakabasa nito, naway iparating sa simbahan ang mga nangyari sa aming mga pari. Matapos kong basahin ang sulat, nakakarinig ako ng mga bakas ng pinto at mabibigat na yapak. Dali-dali akong tumakbo at naghanap ng matataguan. Nagtago ako sa isang malaking kabinet at sa maliit na siwang may nakita akong hugis tao. Pero hindi ko tukoy kung tao ba talaga ito. Pero kutob ko na hindi ako dapat magpapalala sa kung sino man o anuman ang nandoon. Nang makaalis ang presensya, lumabas na ako sa kabinet at nagpatuloy sa aking pag-imbestiga. Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Tinorture pala ang mga pari dito. Bitay o pugot ulo pala ang hatol kapag hindi mo inabandona ang iyong Diyos. Pero, kumusta naman kaya ang mga madre? Sinuyod ko pa ang gusali hanggang mapunta ako sa kabilang bahagi nito. Pero nagsisimula ng sumakit ang aking ulo at bumigat na rin ang aking pakiramdam. Nakarating ako sa tila library ng lugar na iyon. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako pero parang may nakita ako ng mga bata. Hinanap ko pero wala naman akong nakita. Naisip ko na baka guni-guni ko lamang iyon. Baka dala na rin ng pagod. Pero ganun pa man, kailangan kong ituloy ang aking investigasyon. Paglabas ko ng library, laking gulat ko nang may makita akong babae. Inuuntog nito ang kanyang sarili sa pader. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala nang lumapit ako. Bigla itong nawala. Hindi ko alam ang aking nakita. Hindi ko alam kung nahihibang na ako. Pero parang nagpaparamdam ang mga kaluluwa doon. Sa mga oras na iyon, mas sumakit pa ang ulo ko at para akong naduduwal. Inalis ko sa aking isip ang aking nakita. Inisip ko na malamang ay guni-guni ko lamang iyon kahit parang totoo ang nakita ko. Itinuloy ko ang aking investigasyon. Nagpatuloy ako sa pagsuyod sa gusaling iyon. Tinuloy ko ang pag-iimbestiga sa retreat house na iyon. Tinakpan na ng mga puting tela ang mga bagay roon. Halatang nilisan na. Pero bakit parang may tao pa rin? Sino ba ang nandoon? Sa pagpapatuloy ko ng aking investigasyon, napunta ako sa kwartong sa palagay ko ay kwarto ng isang madre. Doon nga, may nakita akong sulat. Ito ang nakalagay sa sulat. Hindi ko alam kung bakit ganito ang sinapit ng aking mga kapwa madre. Grabing karumal-dumal na krimen ang ginawa sa kanila ng mga Hapon na ito. Si Sister Joy, dinala sa kabilang kwarto at ginahasa ng 2 Hapon. Ang lakas ng kanyang sigaw. O Diyos ko, sagipin mo po kami sa dilubyong ito. Si Sister Marie naman, dinala ng hepe ng mga Hapon. Ibinilik siya dito ng bugbog at maga ang mukha at tanging telang puti lamang ang saplot. Si Sister Agnes at Sister Jean ay dinala sa hardin at doon 5 lalaking Hapon ang gumalaw sa kanila at pagkatapos binitay ang kanilang katawan.
Sa makakabasa ng sulat na ito, ginahasa kaming mga madre at tila wala namang bubuhayin sa amin. Ganun pa man, nananalig pa rin ako sa may kapal na ililigtas kami. Naitala ko sa aking kwaderno ang aking mga natuklasan. Siguro ay sapat na ebidensya na itong hawak ko para mai-report sa aking superior. Kailangan ko nang makaalis. Grabe ang nangyari sa gusaling iyon. Sa retreat house na iyon, walang tawad na pinatay ng mga Hapon ang mga pari at madring naninirahan doon. Habang ako ay papaalis, tila ba may nakasunod sa akin. At unti-unti yatang nagpaparamdam ang mga espiritu doon. Kailangan na talagang maipasara ang retreat house na iyon. Nang makakuha ako ng sapat na ebidensya, nagdesisyon akong lisanin na ang lugar. Habang papaalis ako sa lugar na iyon, kung ano-ano na ang nakikita ko. Hindi ko alam kung mga espiritu ba iyon ng mga biktima o nahihibang lang ba ako. Mabigat ang aking pakiramdam sa lugar na iyon. Nararamdaman ko ang galit at lungkot. Hinanap ko ang aking daan palabas, pero tila may naririnig ako mabibigat na yapak na papalapit sa akin. Sinubukan kong magtago sa isang cabinet. Doon nga, nakita ko ang espiritu ng isang madre. Nakaitim ito at gulo-gulo ang buhok niya. Ito yata ang kanilang Mother Superiora. Ramdam ko ang takot at galit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako nga ba ay nakakakita ng mga espiritu? Nahihibang na ba ako? Kailangan ko na talagang alis. Medyo nawala ako sa gusaling iyon. Medyo marami kasing pasikot-sikot. Sa aking paghahanap ng daan palabas, nakapasok ako sa isang kwarto. Laking gulat ko nang may makita akong babaeng nakaupo. Pinilit ko itong tawagin. Pero natakot ako sa paraan ng kanyang pagtayo. Iyon na nga ang galit na espiritu ng kanilang Mother Superiora. Dali-dali akong tumakbo. Naisip ko kung mawawala lang ba ang nakita ko. Pero paglingon ko, nakasunod pa rin ito sa akin. Hinahabol nga ako. Binilisan ko ang aking takbo. Siguro sa sobrang takot ko ay nahanap ko rin ang daan palabas at hindi na rin ako lumingon sa likod. Pinili ko lamang ang mga sasabihin ko sa aking superior. Pakiramdam ko ay hindi niya ako paniniwalaan pagdating sa mga espiritong nagpaparamdam sa lugar na iyon. Hindi ko sinabi ang tungkol sa galit na espiritu ng Mother Superiora nila na nagpabantay doon. Tanging ang sulat lang ng mga pari at madre ang ipinakita ko. Naisa publiko ang mga naganap sa retreat house na iyon at nakarating na rin sa simbahan ang balita. Dahil sa nalaman ng gobyerno, ipinasara ito. Pero noong 1973, may isang kumpanya ang nakabili ng property na iyon. Inayos ng kumpanya ang gusaling iyon. Nilinisan upang maalis ang nakakatakot na bakas nito. Nilagyan ito ng 33 kwarto at pinangalanan itong Diplomat Hotel.